Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espaloma at yung lalahat kong anutunan para sa daily devotion na pinamagatang Trusting in God's Love. So, last series po siya ng 7 Pillars of Complete Trust in God. No? So, yung scripture natin is John chapter 15 verses 9, and sinasabi na, "As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain my love." Sa Tagalog, kung gaanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. So, why should we put our trust in God's love? So, yung teaching natin yan is, number 1, the Father's love for Jesus is unbreakable. No? Sinasabi ni Jesus na kung gusto niya tayo maintindihan, kung gaano niya tayo kamahal na ating Diyos Ama, di ba kung yung napakasamang tao is nauunawaan natin bilang kapwa-tao, no? Na marunong siya magmahal sa anak niya. Lahat naman ng ng ama is marunong magmahal sa kanilang anak, no? So minsan na lang siguro yung mga time, may mga tatay siguro na hindi ganun talaga yung pagmamahal nila sa kanilang anak. But how much more pa kay Jester na mabuting Diyos, na perfect, no, na infinite God, na yung pagmamahal niya is walang kasawaan, walang limit yung pagmamahal niya, no? Hindi masukat yung sobrang lawak, sobrang laki, sobrang lalim ng pagmamahal sa ating Panginoon, no? Ang pagmamahal ni Jesus Christ sa'yo, sa akin, sa ating lahat, is ganun din ang pagmamahal niya sa kanyang Ama. So, the Father's love for Jesus is unbreakable. Next is, Christ's love for us is also unbreakable. Kung ang pag-ibig ng Diyos Ama ay sa anak ay unbreakable, at ganun din po sa kanyang mga disciple, no, sa mga nanampalataya sa Panginoon, no. Unbreakable din yung pagmamahal. So, no one can separate us from the love of Jesus Christ. Kaya wag natin hanapin yung pag-ibig sa tao. Yung, di ba, like for example, iniwan ka, di ba? So, ikaw, parang hinahanap mo yung pagmamahal na gusto mo sa ma-feel mo, no, sa ibang tao. Nagmamakaawa ka pa, like ganun, di ba? So, wag po natin, hanapin yung pag-ibig na yun sa tao. Kasi, nandiyan naman si God, eh, no? There's someone who love you, who will love us better than anyone else. At si God po yun, no? So, walang security sa pag-ibig ng tao, kundi nasa pag-ibig ng Diyos Ama. Kaya dapat tanggalin natin sa katawan natin yung yung mga insecurity sa katawan. Dapat tinatanggal yan. Kung may love life siya, okay lang yun. Yung pagmamahal na yun is magbabago yun, eh. Pero ikaw, nagmamahal sa ating Panginoon, hindi magbabago ang pagmamahal sa iyo ni God, no? Because we are secure. There is no reason for us to insecure, no? Because we are secure in the love of Christ. Kamahal-mahal tayo ng ating Diyos Ama ni Kristo. Kung mahal ng Diyos ang kanyang anak na si Christ, ganoon din tayo kamahal ni Jesus Christ. No, see. Christ's love for us is also unbreakable. Next is, we must remain in Christ's love. No, kapag tayo nananatili sa pag-ibig ng Diyos, patuloy pa rin tayo makakaranas or mararanasan natin ang pag-ibig na walang hanggan na ating Panginoon. At kung ikaw naman ay nalalayo sa ating Panginoon, it's time to return. Jesus Christ love. No? At ayun po yung application number 1 natin. Return to Christ love. So, kung nalayo nga po tayo kay God, it's time to return Christ love, diba? Manumbalik tayo. No? Yung pag-ibig kasi ni God, hindi nagbabago yan, diba? Pero yung pag-ibig ni God is hindi nagbabago. Pero ang pag-ibig ng tao is nagbabago. No? We are secure. We can put our trust in the love of Christ. No? Kasi di nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Mahal niya tayo, mahal ka niya. No? Mahal tayo ng Panginoon. And no one can separate you, me, us from the love of Jesus Christ. So, return to Christ's love. Manumbalik. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kasi kay Jesus, kalang magiging secure. No? Next is, remain in Christ's love. Manatili ka sa pagmamahal ng Diyos. Sabi ko nga, pag nanatili ka sa pagmamahal ng ating Diyos,
patuloy ka pa rin makakaranas ng pagmamahal ni God, no, na walang hanggan. So, remain in Christ's love. Next is rely on Christ's love. Ang pag-ibig ni Jesus ang reliable. Ang pag-ibig ng tao hindi reliable yun eh. No? Mahal ka lang kasi may kailangan, may pakinabang ka sa kanya. Pero pag wala na, dun mo marirealize, unti-unti mo marirealize na, wala na, nawawala na yung pag-ibig niya sa'yo, di ba? So, may pagbabago talaga sa pag-ibig ng tao, pero sa pag-ibig ng Diyos, walang hindi magbabago yun, no? So, ibang klase kasi magmahal si Jesus Christ eh. Ibang klase yung pag-ibig niya sa atin. Imagine namatay si Jesus Christ para sa ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Minahal niya tayo sa ganong kalagayan, no, ng ating buhay. Namatay si Jesus Christ upang mabago tayo, bigyan tayo ng buhay, bigyan tayo ng pag-asa, bigyan tayo ng panibagong kinabukasan, di ba? Ganyan tayo kamahal. So, let's rely, no? Manatili tayo sa pag-ibig niya. Let's put our trust in the love of Christ. Because ang pag-ibig ni God is hindi magbabago yan. So, rely on Christ's love, no? So, return to Christ's love, remain to Christ's love, and rely on Christ's love. So, ayun lang po yung aking tunan sa daily devotion. Now, ay manatunan tayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Yun lamang po, at maraming salamat. Thank you po sa pakikinig, at God bless po sa ating lahat.